Good day everyone. Good day sir. I am Jeffrey Labra and today I'm gonna discuss the deity of Christ. So first, what is deity of Christ? Deity of Christ is that Jesus is not only a human being but also fully God, equal with God the Father and the Holy Spirit. So let's proceed to the biblical evidence. So in John 1 verse 1, it says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." But pasabot is, sa first stanza is, "The beginning was the Word." So, if basahon nato na siya, "In the beginning was the Word," sa sinugdanan pa lang naan ang Word, and the Word was with God, and ang pulong naa na sa Ginoo. So, for example, Word and God. For example, ana is Bible. Diba? If mo basa ta og Bible, naa si God, naa yang pulong, and ang uban is ginasugo ng mga disciples, pinaagi sa ang word, and also sa mga pag-create niya diriya sa kalibutan. Sa last stanza, nagaingon na, "And the word was God." So ang pulong is Dios. So He created world with His word. Inana siya kagamhanan, ug diha nato mabal-an na si Jesus, God, He's not human being but also He is a fully God. So let's proceed to John 1 verse 2. It says, "He was in the beginning with God." So sa sinugdanan pa lang, naa na ang God, naa na ang pulong, naa na ang Dios nagauban. Kauban sa Ginoo ang word, ug ang word nagkaroon siya unod. Tao siya na nibuhat sa gusto niyang ipabuhat, ug ang word ang moduwing sa anak. So let's continue to John 1 verse 3. It says, "Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made." So buot pasabot, kung wala ang pulong, wala ta karon. Kung wala iyang pulong, wala na buo ang world, wala na buo ang kalibutan, wala na buo ang tanan. Kaya ang word, ang pulong kay Dios. So let's continue to Hebrew 1 verse 8. It says, "But of the Son He says, Your throne, O God, is forever and ever, and the scepter of righteousness is the scepter of your kingdom." Kay siya man ang Dios, walay katapusan ang iyang paghari, ug uban sa hustisya maghari siya. So let's proceed to divine attributes. So unsa man ning divine attributes? Divine attributes is characteristic ni God. So buot ipasabot ani is nagpamatuod na siya perfect og siya gamhanan. So let's proceed to omniscience. I don't know how to pronounce this, but pagbasa na ko ani is omniscience. So unsa may buot pasabot ning omniscience? Buot pasabot is He possesses infinite knowledge encompassing all things, past, present, and future. So si Ginoong Hesus, si God is kabalo siya unsa ang imuhang past, kabalo siya unsa imong future, kabalo siya unsa imuhang presence. So in John 2 verse 24 says, "Jesus did not entrust Himself to those who believe in Him because He knew their hearts and minds." So dili pwede ang Ginoo moduol sa tao kung makasala ang tao. Kung dili ang tao moduol sa Ginoo para mangayo og pasaylo. Kung choice sa tao nga dili siya motuo, choice na niya. Dili pasabot na walay labot ang Ginoo, but pasabot na naa siya'y suguon para mausab ang tao. Kung dili motuo ang tao, choice na sad na niya. So let's continue to John 2 verse 25. It says, highlights Jesus' divine knowledge of human nature. For example, dili na siya pwede ingnan na kanang tawhana makakasala na. Kung dili kabalo na siya sa hearts and minds ana, dili na pwede ingnan si Jesus na kanang tawhana Jesus is makasala na, inani iyang ginabuhat, nana iyang ginabuhat, but dili na siya kailangan inana. But in her mind and hearts, and siya man ang Dios nato, siya ang makabalo kung unsa ang mind
og heart sa tao ug kabalo na siya ana nga tawhana nga kanang nga tawhana mao na iyang ginabuhat, mao ni iyang ginabuhat. Nagasalig ba na siya kay Ginoong Hesus? Wala ba na siya gasalig kay Ginoong Hesus? Makakasala ba na ang tao? Dili na siya pwede. Si Jesus dili na siya pwede ingnan na kanang tawhana, dili na siya pwede ipa-remind, but he himself kay kabalo siya sa past, present, and future ingon sa John 2 verse 24. And ang meaning sa omniscience is he is infinite, na siya infinite knowledge and compassing all things, past, present, future. Mao to yung ganina. And in John 2 verse 24 it says Jesus did not entrust himself to those who believe in him. Kung wala ang tuo, dili na siya kailangan ipa-remind, but he himself kabalo na siya na kanang tawhana is mao ni siya, mao ni iyang ginabuhat. So let's continue to Matthew 28 verse 18. So it says, Bisaya siya, miduol si Jesus ug miingon kaniya, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit o sa yuta. Verse 19, tungod niini sa inyong panglakaw himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Continue sa 20, ug tuluy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So sa first verse, which is sa 18, Bisaya na lang nako kay dili kay ko kasabot og English. So ingon dere, miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So kay anak man siya sa Ginoo, gihatag kaniya ang gahom. And sa 19 is gisugo niya ang mga disciples niya nga spread ang iyang gospel, spread ang iyang name, iyang ngalan sa ubang tao nga wala nakaila kaniya. Nag-ingon dere, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo. Kung unsa ang gisugo nako, mao ang giingon ni sa Ginoo, kung unsa ang gisugo nako ug unsa ang mao lang to ang iingon sa disciples, mao lang to ang spread sa disciples. Kung unsa mga pulong, unsa mga gisugo nako sa inyo mga disciples, mao lang to ang inyong spread na pulong sa wala nakaila sa kuha para pod sila maluwas. So in the presence, unsa man ang mga sulugon sa Ginoo karon, di ba? Mga sulugon sa Ginoo is mga pastors sa Katolik, mga pari sa og daghan pag mga sulugon sa Ginoo na spread ang iyang ngalan, spread iyang name para daghag nakabalo ug para daghag makabalo sa iyang pangalan ug daghag motuo ug mosalig kaniya. So let's proceed to divine works. So creator. So in Colossians 1 verse 16 it says, for by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. So kay hari man siya tanang hari, ug siya man ang nag-create sa kalibutan, makita jud niya tanan. Makita niya ang mga tao, makita niya ang mga makasala, makita niya ang mga nangalagad sa iya, and also ang mga leaders like presidents, mga youth leaders, tanan leaders diri sa kalibutan, ug all thrones and dominions makita niya ug iyahana kay siya man ang nag-create ana. So let's proceed to the sinner. So in Hebrews 1 verse 3 it says, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his power word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. And Bisaya word is, it says, naglarawan siya sa himaya sa Dios og diha gayud kaniya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. So same with itong giingon ako ganiya, kay siya man ang nag-create sa tuwa, siya man ang God, og makita niya ang mga visible and invisible diri sa ato ang kalibutan. Makita niya ang mga makasala, makita niya ang mga
ang mga leaders, presidents, and all thrones and dominions. So ingon po diri sa Bisaya ang pulong is universo. Kay siya man ang Dios, makita niya ang mga universo, makita niya mga ingon ako ganina mga throne, mga leaders and all throne dominions. Kay siya man ang create nato ug siya man ang atong Dios. So let's proceed to worship of Christ. So nag-ingon diri sa Revelation 5 verse 12 to 14 says, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessings." So in Bisaya word, ug nag-awit sila sa makusog ang nating karnero nga gipatay tako sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, ug sa kusog, sa dungog, sa himaya, ug sa pagdayig. So, continue na lang sa 13 ug 14 with Bisaya nga word. Og nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit, dinhi sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, ug sa dagat. Ang tanang binuhat sa tibok kalibutan, ug nag-awit sila nga nag-ingon, alang kaniya nga naglingkod sa trono ug alang sa nating karnero ang pagdayig, dungog, himaya ug gahom. Sa 14, ug mitubag ang upat kabuhing binuhat nga nag-ingon, Amen. Ug nang hapa ang mga pangulo ug misimba. So buot pasabot aning first verse is ang nating karnero ang gipatay tako sa pagdawat sa gahom, sa bandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdayig. So when we receive God sa atong kinabuhi as a Savior is makadawat ta og gahom, makadawat ta og bahandi, makadawat ta og kusog, dungog og himaya sa pagdayig as we accept Jesus. So sa verse 13 ug 14 buot pasabot ato is when we worship God kailangan tinud-anay og gikan sa atong kasing-kasing. Kay if we worship God na nagkanta lang, nagsayaw lang, nagambak-ambak lang, but ang focus o ang heart wala sa iya is useless lang yapon. But if we try to connect, if we try to focus kung unsang na sa atong kasing-kasing, is mahatag na itong gusto sa Ginoo na pag-worship sa iya. And lisod kaayo ang tao kung walay Dios. Kay tungod kung walay Ginoo, kung walay Ginoo ang tao, mangusan lang man tao. And sa first pa lang, in the beginning was the word. Kung wala nabuhat, kung wala nag-spoke, kung wala na nag-create, o ang Ginoo nag-create ta, pero kung wala tay Ginoo, unsa may buhaton kaya sa mga tao, di ba? Magbuhat og sins, mao gani naabot si Jesus diri para matubos sa atong sala. Kay tungod sa atong mga sala ipadala siya diri sa kalibutan para mawala ang atong mga sala ug mahalimpyo ta sa atubangan sa Ginoo. But mataingon ako ganina, choice sa tao kung mutuo ba siya sa pulo sa Ginoo. Choice siya kung mutuo ba siya sa mga presence disciple, presence na mga leaders na mo share og gospel, mo share og pulong sa butong buhi nga Dios. It depends sa tao. Og diri sa kalibutan, sukad atong wala pa naabot si Jesus, is diri sa kalibutan is makasala pa nga tao. Maong pasalamat tayo naabot si Jesus para ma-spread og ma-spread ang iyang gospel ug makabultaon sa tinuod ug makabuhat ta ug ma-apply nato kung unsa mga good things na dapat nabuhaton. But kung makasala man ta, because we are sinners, mga lang ta sa iya og pasaylo, and because of the love and kindness sa Ginoo, love gyapon niyang tao bisang makasala. So si Satan na siya dere para mo destroy and mo kill, but naaman ang Ginoo na maprotekta sa tuwa, mo guide sa to kung unsa mga good things o good path na dapat nato buhaton. And tagaan na to og time ang Ginoo sa atong ginabuhi. Kay tungod siya man ang atong buhi nga Dios, siya man atong creator. In the beginning was the word, siya ang nabuhat kanato, kita iya. And thank you for listening everyone, especially to Sir. Have a good day and God bless. Thank you.